Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Nagsalpukan ang kanilang mga espada, at sa bawat hampas ay tila yumanig ang buong kagubatan, ang banggaan ng kanilang puwersa ay naglabas ng mga alon ng enerhiya, sumasabog ang mga puno, pumipilantik ang lupa, at ang paligid ay naging larangan ng purong kaguluhan. Mula sa usok, lumitaw si Kudo, nakangisi, gutom na gutom sa labanan, sigaw niya, gaya ng dati, kahanga-hanga ang iyong kasanayan sa espada, ngunit hindi yun papuri, isang pangungutya ang bawat salita, humahagibis siya sa hangin, ang pulang buhok ay parang bandila ng digmaan na nagwawagayway sa likod niya, aniya, isipin mo, akala mo makakasabay ka sa aking teknikong pang-espada na lalong hamasa sa Knight Academy. Muling sumalakay si Kudo, at ang kanyang espada ay naglabas ng napakalaking arco ng asul na enerhiya. Si Aster, pawisan at nanlalaki ang mga mata, ay nasa ganap na depensiba, mahigpit niyang hawak ang mahiwagang espada na si Graham, ngunit kumpara sa talim ni Kudo, ito'y tila marupok, kulubat ng mga pangit na pulang kidlat, agad itong napansin ni Kudo. Sigaw niya, pero ano yang peking espada na yan, ang iyong paghawak sa mahikang kapangyarihan ay wala talaga, at sa totoo lang, tama siya. Si Aster ay nahihirapan, na itulak pabalik, dumudulas ang mga paa sa lupa, ngunit sa kabila nito, nginitian niya ang kanyang mga ngipin at inisip, gaya ng dati, wala kang awa, Sister Kudo. Dito natin nakikita kung bakit siya lubhang maingat sa kanya. Bumalik ang alaala sa kanilang pagkabata, kahit noon pa man, walang humpay si Kudo. Isang batang Kudo, may hawak na palakang kahoy, ganap na din amin na ang batang si Aster, nakatayo siyang matagumpay. Samantalang si Aster ay tila nais lamang maiwanang mag-isa, komento ni Aster, ganoon na siya magpakailanman, siya ang tanging lalaki na may karapatan sa pagpapamanang Viscount House, samantalang si Aster ay espesyal dahil taglay niya ang maalamat na sagisag ng pakpak, dahil dito, tinatawag siya nitong hindi patas, sa bawat pagkakataon at hinahamon sa mga laban. Isang montage ang sumulpot sa alaala, ang batang si Aster ay tumatakbo. Hinahabol ng batang si Kudo na may hawak na patpat, tinawag niya itong kanyang likas na kaaway, at ngayong nakikita niyang sinusubukan itong talunin siya, nagkakaroon ng saysay ang lahat, ang kanilang kapalaran ay tila nakaukit na sa mismong espada na hawak nila. Sa kasalukuyan, biglang nawala sa kinakatayuan niya si Kudo dahilan nanlaki ang mga mata ni Aster sa pagkabigla, at sa isang kisap mata, nagpakawala si Kudo ng isang mabigat na atake, at si Aster ay pilit na hinaharangan ito ng buong lakas, nagliliwanag ang asul na talam ng kanyang espada, kumikislap kasabay ng matindi niyang ekspresyon, sigaw niya, hindi ka karapat-dapat na maging susunod na pinuno, mabigat ang bigkas ng kanyang mga salita, walang bahid ng habag. Habang patuloy ang sagupaan ng magkapatid sa gitna ng gubat, lumipat ang tanawin sa mansyon, nakatingin si Marfa sa bintana, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha, tinanong niya ang ama. Talaga bang tama na iwanan silang mag-isa? Ang kanyang ama, makikitang nakaupo sa kanyang silya, ay nanatiling kalmado, aniya, mabuting magkatunggali sila sa kani-kanilang paraan, tinawag pa niya silang pasaway, ngunit tiwala siyang hindi mauuwi sa kapahamakan. Si Marfa, bagamat nababahala, ay sumagot ng, sana nga, pagkatapos ay ibinoling niya ang usapan, bakit nga ba pinauwi mo kaming dalawa mula sa Knight Academy? Hindi lang naman ito tungkol sa susunod na tagapagmana, di ba? Dumilim ang ekspresyon ng ama, mula sa drawer, humugat siya ng isang liham. Nang makita ni Marfa ang selyo, nanlamig siya habang bakas sa kanyang mukha ang pagkabahala. At doon makikitang ang liham na may pulang wax na selyo, na may masalimuot na disenyo, isang paanyaya mula sa pangunahing sangay ng angkan, ang House Elmheim. Biglang nagbago ang atmosfera, silweta ng mga matatanda, tila mga aninong may nagniningas na mga mata. Ang sumulpot sa imahinasyon, ipinaliwanag ng ama, gusto nilang makita ang mukha ng kanilang apo, nang marinig ito, ramdam ang tensyon ni Marfa ay naphawak ng bibig at nag-isip, yan ay seryosong usapin, si Heyfried, seryoso na ngayon, ay nagsabi, sa pinakamasamang pagkakataon, baka mawala sa atin si Aster, tumindi ang panganib. Bumalik sa laban, walang tigil ang pag-atake ni Kudo, habang si Aster naman ay patuloy na sinasalag ang mga bibigat na pag-atake. Kumakalat ang alikabok, at sigaw niya, matagal na siyang tumatanggi, ngunit si Kudo, walang pakialam,
at sinabing ang kanilang ama ang may huling desisyon. Dahil dito, muling sumalakay si Kudo, pinilit si Aster na magdepensa, halos mabunat na ang kanyang mga paa sa lupa, iniisip niya, ang bigat, para akong humaharap sa isang troll na may hawak na martilyo, at sa imahinasyon, lumitaw ang higanteng ogre na nakapatong sa katawan ni Kudo, ganoon siya kalakas. Ngunit inayos ni Aster ang kanyang pagkakahawak ng espada, at tinabla ang atake, kasabay nito, mariing sumigaw si Aster na ito'y tumigil na at makinig sa kanya. Ngunit sa halip na makinig si Kudo, ngumiti lang ito ng mabangis, ngayon ka lang umatras, sigaw niya. Nang tumama ang kanyang atake sa lupa, napakalakas ng impact, itinulak si Aster pabalik, tumama sa isang puno, at damaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Iniisip niya, anong lakas yan? Samantala, habang patuloy na dumadaloy ang bughaw na enerhiya sa kanyang espada, nagsimula siyang magsalita na tila isang guro ng kapalaran. Ang taong marunong lang magwasiwas ng espada ay pangatlong klase. Kung kayang hawakan ang mahikang kapangyarihan, pangalawang klase. Nakatayo siya sa gitna ng mga daong nahuhulog, kamangha-mangha at nakatatakot ang kanyang presensya. Tinitigin niya si Aster, kapag pinagtagpi mo ang parehong espada at mahika, saka ka magiging primera klase. Bamantong hininga siya, puno ng pagkadismaya, ipinaliwanag niya ang mekanika. Ang pagkakaiba sa mga sagisag ng pakpak ay nagpapahiwatig ng pagkakaiba sa dami ng mahikang kapangyarihan na kayang hawakan ng isang tao. Isang biswal ang lumitaw, isang taong may isang pakpak kumpara sa may tatlo. Kung may pagkakaiba ng isang pakpak, ang agwat ay mga 3 beses o higit pa. Itinaas niya ang 2 daliri, nakangiti ng walang bahala. Sa madaling salita, pagdating sa lakas ng mahika at tibay, ako, na may 5 pakpak, ay 2 antas mas mababa kaysa sa iyo, na may 7 pakpak. Ito ang sandali ng katotohanan, iniwaksi ni Kudo ang ngiti, naging matalim ang kanyang mga mata, at gayunpaman, iyong inilega ng isang direktang pagsubok ng lakas at tumakbo patungo sa iyong espesyalidad, ang paggamit ng espada, humilig siya, ang mukha'y parang mandaragit, hindi mo ba mapagkatiwalaan ang sarili mong kapangyarihan ng ganoon kalaki? Nabalisa si Aster, pinunasan niya ang dugo sa labi, nanlalaki ang mga mata. Patuloy si Kudo, o baka natatakot kang lumabas sa kontrol tulad ng 3 taon na ang nakakaraan, lumiliit ang balintataw ni Aster, na wala ng kulay ang kanyang mukha, tinanong niya ang sarili, natatakot ba siya sa 7 pakpak? Tumayo siya ng tuwid, tinitigan ang kanyang kamay, biglang naunawaan niya, ang dahilan kung bakit hindi matatag ang kanyang espada ay hindi dahil mahina siya, kundi dahil desperado niyang sinusupil ang napakalaking kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan, iniisip niya. Ang dahilan kung bakit hindi matatag ang espadang ito ay dahil pinipilit kong supilin ang aking mahikang kapangyarihan. Nakita ito ni Kudo at nagalit, muling nagkarga ang kanyang talam, kumikislap ang asul na kidlat. Aster, taglay mo ang lahat ng gusto ko, naghanda siya para sa isang napakalaking hampas. Kung pababayaan mo lang itong mabulok sa kapalaluan, ibigay mo na lahat sa akin, inilunsad niya ang sarili, mabilis na papalapit, handang tapusin ang laban. Ngunit si Aster, gumawa ng hindi inaasahan, tumigil siya sa pagpapadaloy ng mahika sa talam, na wala ang pulang talam, hawak niya lamang ang puluhan, at sa sandaling yun, ginamit niya ang kanyang lakas at umatake, pinilit si Kudo na umurong. Nagulat si Kudo, paano naitabla ni Aster ang buong lakas na atake, may nagbago, naunawaan ni Aster ang isang bagay, at sa kalooban ay nagpasalamat sa kanyang kapatid, tumakbo siya, walang talam, diretso sa panganib. Nanlaki ang mga mata ni Kudo, iniisip niya, sinasalaksak ng walang talam, nagpanik siya, imposible na naubusan ng mahika si Aster, ngunit kailangan niyang kumilos, itinaas niya ang espada para harangan, nandoon na si Aster. Sa huling sandali, habang pinapalabas niya ang walang lamang puluhan, iniisip ni Aster, ang napakalaking mahikang kapangyarihan ng 7 pakpak, nagliwanag ang puluhan, ngumiti siya, walang paraan na makokontrol ko ito ng ganap. Ngunit kung sa sandaling ito lamang, kislap, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang meron sa 1 millisecond, tinalikuran ang pagpapanatili ng talam at ibinuhos ang mahika sa mismong sandali ng atake. Matindi ang banggaan, napakalakas ng impact dahil hindi niya sinayang ang enerhiya sa pagpapanatili ng espada. Bugso ng kapangyarihan ang kanyang sandata, gulat na gulat si Kudo. Iniisip niya na itutulak na ako pabalik ni Aster ngayon, nakikita natin ang mukha ni Aster, mabagsik at determinado. Iniisip niya, wala akong balak na sayangin ang pangalawang buhay na ito,
Sa kanyang likod, nagliliwanag ang sagisag ng 7 pakpak. Iniisip niya, ang kapangyarihang ito, ang espadang ito, at ang pamilyang ito, lahat, sumulpot ang imahe ng kanyang pamilya, ang ama, si Marfa, ang mga bunsong kapatid, at maging si Kudo. Lahat ng ito ay kayamanan na hindi niya makukuha sa pagpupumilit lamang. Pero teka, sinabi ba niya yan ng malakas, o baka naman tumagas lang ang damdamin? Narinig ni Kudo ang isang salita, mukhang naguguluhan siya. Pangalawang, hindi binigyan ni Aster ng panahon para mag-process, mabilis siyang tumakbo patungo sa kanya, hahampasin niya ng kanyang espada, ngunit biglang nawala ang pulang enerhiya, natigilan si Kudo habang nagtataka kung ano ang nangyari, nawala ang kanyang espada, ngunit may kakaiba, ang pulang kidlat ay hindi na magaspang, nakapokus na ito, matindi na ito. Iniisip niya, tapos na ang pagpipigil, walang takot siya at nangangatog ang kanyang balintataw. Naunawaan niya at ginising niya ang kanyang natutulog na kapangyarihan, at sa isang iglap, buong lakas nagpakawala ng sword slash si Aster diretso kay Kudo, hindi na ito sinag ng liwanag, kundi isang malakas na buhos ng kapangyarihang kulay pula, ibinuhos niya ang lahat sa kanyang sariling kapatid, at ang eksena ay nilamon ng nag-aalab na enerhiya habang bumababa ang talam.